So, ayun na nga mga pre, pag-usapan po natin itong kay, Sara Duterte, itong kumakalat na larawan po ni Sara Duterte na nasa resort daw po ito, 'no? Si Sara Duterte po kasi ay invited po 'no, para pag-usapan yung budget, 'di ba? Pero hindi po siya nagpakita sa Congress, 'di ba? So, eto, eto yung tanong dito. No, bakit ito nagawa ni Sara Duterte 'no? Imbes na mag-attend siya relax, nagpunta ng, resort, bakit gano'n? Well, etong larawan po kasi nito ay kumakalat po, 'no? And then, hindi ko naman sa sinasabing totoo ito, hindi ko rin sa sinasabing hindi totoo, okey? Pero kumalat po at nag-viral. Okay, actually, ito yung bibigyan natin ng reaksyon ngayon, okay. So, ako kasi bilang, Pilipino 'no, siyempre ang gusto natin sa namumuno sa ating bansa 'no, lalo na pangalawang pangulo ka ng ating bansa, harapin mo yung, yung mga itatanong sa'yo, yung invitation, harapin mo. Kasi hindi lang ito simpleng problema yung hinaharap ng ating bansa ngayon. Kailangan nandiyan ka kasi budget ito, 'di ba? So, kailangan mong sagutin para siyempre ang mga Pilipino malinawan, 'di ba? Hindi yung absent ka, iniimbitahan ka, hindi ka pupunta, 'di ba? So, ang pangit ng gano'n. Kaya nga sabi ko nga, hindi ko lang alam kung mananalo pa 'to sa 2028. Malabo talaga, 'no? Well, eto na, papakita ko sa inyo, may isang picture dito mga pre, eto, 'no, na hindi ko alam kung matagal na 'tong picture na 'to o bago lang, pero ayon dito, 'no, again, hindi ko po sinasabi na ito ay, ngayon lang, hindi ko rin sinasabi na ito ay matagal na, basta eto po ay nag-viral, okey? Eto yung nakasulat dito, VP Inday Sara Duterte in Calaguas Island Resort. Saan 'to banda, Calaguas? Saan 'to? Oh, VP Sara together with the officials of Barangay Banukbok and Barangay, Mangkawayan, Calaguas Island, Benzons, Camarines Norte. Camarines, with Mayor nakatag pa with Mayor Segundo. Sino ba 'to si Segundo? Ah, ang lahat ng ginagawa ay para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Paano magiging para sa Diyos yung ginagawa mo, nasa resort ka? Siguro kung nagsisimba ka para sa Diyos 'yan. Pero kung nasa resort ka lang, nagsi-swimming ka lang diyan, nag-e-enjoy, para sa Diyos ba 'yan? Ah, tapos para sa pamilyang Pilipino? Okay. So 'pag nag-swimming ka pala, okay, nag-swimming ka diyan, nag-relax ka diyan sa isang resort, para na sa aming Pilipino 'yan. So para na rin kaming nakaligo, gano'n. Dahil nag-swimming ka diyan, gano'n din kami para ng, nakaligo. Grabe naman 'yan. Paano naging para sa ano 'yan, para sa bayan, para sa pamilyang Pilipino, 'di ba? Napakalayo talaga, oo. Sa nakikita ko dito, absent po si Sara Duterte doon sa Congress, 'no, tapos present siya sa ibang, bagay, 'yan. So, kailangan po natin ng ng leader 'no, na talagang tututok sa problema ng ating bansa. Kasi kailangan po ng tulong ng ating mahal na pangulo, okay. Kailangan ng tulong. Kaya nga sabi nga ni Sara Duterte noon, oo, "Kunin mo akong Vice Presidente BBM. Oo, tutulungan kita." 'Yun yung sinabi ni Sara Duterte, 'di ba? Pero nung nanalo na si Sara Duterte, ang tanong, tumulong ba? 'Yun yung tanong, eh. Tumulong nga ba si Sara Duterte? Wala po tayong naramdaman, eh, 'di ba? So anyway, ito yung isunod natin, ito yung kasunod niyan, 'yan. Eto babasahin ko po sa inyo,
Eto babasahin ko sa inyo 'to. Ah, Asan na 'yun, asan na 'yun? Eto po, wait lang. 'Yan, okey. Sabi dito, mhm, ah the public is cautioned about the attempts of some media outlets to once again besmirch the reputation of the vice president by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberation on the budget. The vice president was on the road today walking to the people about the current events in our country. She made stops in Vinzons and Daet, Camarines Norte and Legazpi, Albay. It's quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents in the areas. The OVP condemns fake news and media releases for clickbaits and profit. Ito hindi ko po sinasabi ito kasi ano 'to, kalat na po ito sa social media. Ito. And then, sabi ko nga itong mga kumakalat na larawan ni, Sara Duterte, okey, hindi ko alam kung burado na 'no, hindi ko alam kung binura na ba nila. Pero ito yung para sa akin ano, hindi ko alam kung ito ba ay, bago lang or luma na 'no. So, puwede siyang totoo, puwedeng hindi, 'no? Pero ang maliwanag lang po sa atin dito, 'no, pinatawag po, 'no, ang Vice President pero hindi po siya dumating. Anong klase kang Vice President ka? Dapat hindi hindi yung aalay ka kumbaga parang masama yung loob niya kasi 'pag pupunta daw siya sa ano, sinasabi naman niya, pinagtutulungan niyo ako, eh. So, parang ang dating dito masama yung loob niya. Budget kasi yung pinag-uusapan dito, pera ng bansa, 'di ba? So, dapat nandun ka kasi hindi basta-bastang usapin 'yan. May mga tanong, sagutin mo. Kasi duda na rin yung mga, kongresista natin niya. Alam niyo kung bakit? Hindi niya kasi masagot-sagot yung, 125 million. Pero siguro kung nasagot mo lang yan, Sara Duterte, madali kang makakakuha ng budget. At siyempre, hindi ka puwedeng pumunta ng resort kung totoo man yan, hindi ka puwedeng pumunta ng resort habang may hearing. Dapat mas inuuna mo yung hearing kumpara sa gagala-gala, 'di ba? So, yun. Dapat inuuna mo yung ano, harapin mo yung mga katanungan sa'yo, 'di ba? Pera ng mga Pilipino 'yan, eh. At kami, bilang isang Pilipino, nagduda na kami sa'yo, Sara Duterte. May pagdududa kami. Siyempre, para mawala yung pagdududa ng mga Pilipino, dapat marunong kang sumagot sa mga tanong at huwag kang maging bastos. Kung babastusin yung mga ano natin, yung mga kongresista. Kasi unang-una, Sara Duterte, kung sumagot ka lang ng maayos, okay lang yung pagsagot mo, hindi ka naman hindi ka naman madidikdik dyan, eh. 'Di ba? Ikaw kasi, yung nagbaon sa sarili mo. 'Di ba? Tas ngayon, kung totoo man 'to, tapos ngayon magagala-gala ka sa mga resort. Parang ang dating sa'yo masama yung loob ko kaya dito muna ako maggala-gala. Oo, kasi dun sa ano, dun sa, ah, Congress, pinagtutulungan ako dun. Oo, parang gano'n, eh, 'di ba? So eto po, oo, isunod po natin ito, 'no, 'yan. So babasahin ko po sa inyo yung, nakasulat, oo. If these reports are accurate, ayan, it is deeply, concerning that the Vice President choose, uh, leisure over fulfilling her official constitutional duties to the nation. The budget deliberation is a critical process, one that ensures transparency and accountability in the use of public funds. The budget of OVP is not just a number, it represents the people's money. The Vice President should
be present to answer question and justify the allocations, especially since her office plays a significant role in national governance. Yon. Kailangan kasi humarap talaga, no? Humarap kasi sabi ko nga, no? Hindi po ito basta-bastang usapin. Okay? Involved po ang buong bansa dito. Ang pangit naman, no? Wala ka dyan. Tapos, nakikita. Nasa beach ka, di umano. Diba? Nakikita nyo naman yan. Sana all nakakaligo ng dagat. Sana all hayahayang buhay. Diba? Kung totoo yan, palpa ka talaga dyan, Sara Duterte. Diba? Dapat ang inuuna, trabaho. Trabaho muna, tsaka na yung kung mag-i-emote ka mag-isa, pwede naman yan eh. Diba? Pero unahin mo muna yung problema ng bansa. Lalo na't sa'yo mismo, medyo may problema talaga. Diba? Nagdududa yung mga Pilipino sa'yo. So, paano na yun? Diba? Wala eh. Absent eh. Alam nyo, para sa akin lang po ito pag ikaw ay pinatawag ng Senado o Congress at pag hindi ka pumunta, tapos mapapansin sa social media na nandun ka lang sa kabila, nag-enjoy ka lang dun, ano po yan? Pambabastos. Again, hindi ko naman sinasabi na yan talaga yung ginawa ni Sara Duterte, no? Pero kasi, kumakalat yung picture na to. At nadidiin si Sara Duterte dito, sa picture na to, sa mga kumakalat na larawan, na absent po si Sara Duterte doon sa Congress, tapos present siya sa beach resort. Yun. Hindi ko sinasabing talagang ginawa ni Sara yan. No? Pero yun, yung kumakalat, no? Sa social media ngayon. Viral po yan. Pero kilala naman natin si Sara Duterte. Mahilig magbaliwala, no? Hilig niyang baliwalain yung problema ng ating bansa. Ganun naman pa yung mga tatak. Ganun naman po talaga ang tatak Duterte. Tatak Duterte. Diba? So, sabayan nyo na rin ang pag-iimbestiga, pag-scroll sa inyong mga Facebook, no? Kung ano nga ba yung ginawa ni Sara Duterte noong pinatawag siya pero absent siya. Ano nga ba? San ba siya nagpunta? San nga ba ito nagpunta si Sara Duterte? Kung totoo man ito, Sara Duterte, nakakahiya ka talaga. Diba? Nakakahiya ka. Ang hilig ng mga Duterte sa mga sa mga ako maintindihan ko pa Maintindihan ko pa sana kung birthday ni Sara Duterte. Tapos pinatawag siya. Tapos hindi siya pumunta doon. Tapos nag-resort siya. Okay lang yun. Ako maintindihan ko pa yun eh. Diba? Pero kasi hindi naman niya birthday. Paano natin iintindihin kung hindi kayang intindihin dahil ang labo? Diba? So, yan lang masasabi ko sa Vice President. Napakalabo mo ring para sa akin lang napakalabong manalo ni Sara Duterte sa darating na 2028. Napakalabo po talaga, 'di ba? So, good luck sa iyo, Sara Duterte. Well, yan yung pinili mo eh. 'Di ba? Ang nakikita ko kasi kay Sara Duterte, siya, katulad ni PBBM, may nagawa. May nagawa si PBBM sa ating bansa, marami. Mga kabutihang nagawa para sa ating bansa, para sa mga mamamayang Pilipino. Si Sara Duterte, may nagawa din. Yung pag-atake sa ating gobyerno. Yung pagpaparinig sa ating mahal na Pangulo. Yun yung trabaho niya. Ang galing ng trabaho mo, Sara Duterte. Sigurado. Tandaan po natin, ang naninira at nangihila pababa
sila din ang babagsak. Ah. Di gawin mo lang yan. Ituloy-tuloy mo lang yan. 'Di ba? Para masaya yung buhay mo. Anyway, yun lang po yung ating video ngayon. At salamat ha. Share this video mga pre. Huwag kalimutang i-share ang ating video ngayon. At huwag kalimutang mag-like and subscribe. At huwag kalimutang i-ring ang notification bell. Salamat po sa mga nag-share, nag-subscribe sa ating channel. Yan, like na rin mga pre. So, yan lang ang ating video ngayon mga pre. Tayo magpapaalam na muna pansamantala. Ingat po palagi. Bye-bye. Mamayang hapon may live po tayo. Bye-bye.